Tumingala ka na ba sa gabi at nagtaka tungkol sa possibility ng buhay sa ibang planeta? Interesting topic, di ba? Ngayon pag-usapan natin ang isang cool na aspect nito, kung anong itsura ng mga halaman sa alien worlds. Baka iniisip mo, halaman sa ibang planeta? Oo, tama ang narinig mo. Matagal na itong pinag-aaralan ng mga scientists. Particularly, interested sila sa mga exoplanets. Mga planets na umiikot sa labas ng ating solar system. At alam mo ba, ang ilan sa mga exoplanet na ito ay maaring mag-support ng plant life. Pero may catch, ang mga halamang ito ay maaring hindi magmukhang katulad ng anuman dito sa Earth. Bakit? Well, dahil maaring kailangan nila na magsagawa ng photosynthesis sa ilalim ng napakabago at iba't ibang kondisyon. Halimbawa, ang ilan sa mga exoplanet ay umiikot sa red dwarf stars na mas faint at red ang light kumpara sa ating araw. Kaya kailangan mag-adapt ng mga halaman sa mga planetang ito sa iba't ibang kapaligiran ng liwanag. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagkuha mo na? Alright, simulan na natin. Sige, simulan natin sa basics. Ano ba talaga ang exoplanets? Well, sa pinaka-basic terms, ang exoplanets ay mga planeta na umiikot sa isang bituin sa labas ng ating solar system. Alam mo ba kung papaanong umiikot ang Earth sa araw? Similarly, umiikot din ang exoplanets sa kanilang sariling bituin, pero hindi ito ang ating araw. Nasa iba't ibang parte sila ng universe. Baka nagtataka ka, gaano ba karami ang exoplanets? Well, magandang tanong yan. As of now, na-discover ng mga scientists ang mahigit 4,000 na exoplanets. At alam mo ba, naniniwala sila na may bilyong-bilyon pa naghihintay na ma-discover. Pero ito yung exciting part. Ang ibang exoplanets ay potentially kaya magsuporte ng buhay. Oo, tama ang narinig mo. Life on other planets. Particularly, interested ang mga scientists sa isang type ng exoplanet na tinatawag na habitable zone planets. Ito yung mga planetang umiikot sa kanilang bituin na nasa tamang distansya para magkaroon ng liquid water. At alam naman natin, kung may tubig, may possibility ng buhay. Pero hindi ganun kadali ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta. Maraming factors ang kailangan i-consider. Halimbawa, ang atmosphere ng planeta, ang climate, ang geological activity, lahat ito ay may crucial role sa pagsuporta ng buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang red dwarf stars. Ito ay isang specific type ng bituin na mas maliit at mas cool kumpara sa ating araw. Dahil dito, ang liwanag na iniimit nila ay mas mahina at mas mapula. Kaya nga tinawag silang red dwarf stars. Baka iniisip mo, okay pero ano naman ang connection nito sa exoplanets? Well, actually marami. Alam mo ba, marami sa mga exoplanets na na-discover natin ay umiikot sa red dwarf stars. In fact, ang red dwarf star ay pinaka-common type of star sa ating galaxy. So, mataas ang tsansa na makahanap ng exoplanet sa paligid ng isang red dwarf. Pero ito yung interesting part. Dahil mas cooler ang red dwarfs kumpara sa ating araw, ang kanilang habitable zones, yung mga regions na pwedeng makasuporta ng buhay, ay mas malapit sa bituin. Ibig sabihin, ang mga planeta sa zone na ito ay exposed sa ibang kondisyon kumpara dito sa Earth. Una, ang mga planetang ito ay tatanggap ng mas kakaunting liwanag kumpara sa natatanggap ng Earth mula sa araw. Pero hindi lang yan, mas red din ang liwanag na natatanggap nila. May cool implications ito sa plant life sa mga planets na ito. So, habang medyo alien para sa atin ang red dwarfs, maaring sila'y tahanan ng maraming exoplanet na may kondisyong akma para suportahan ng buhay. At sino nga bang nakakaalam? Baka nga may halaman pa. Bago tayo mag-dive sa kung papaano nagaganap ang photosynthesis sa exoplanets, unawain muna natin kung ano ang photosynthesis. Sa madaling salita, ang photosynthesis ay yung proseso kung saan gumagawa ng sariling pagkain ang mga halaman. Parang pagluluto, pero instead na ingredients mula sa ref, ginagamit ng mga halaman ng sikat ng araw, tubig at carbon dioxide. Haslig, di ba? Ganito kasi yun, may pigment ang mga halaman na tinatawag na chlorophyll na nag-a-absorb naman ng sunlight. Ang sunlight na ito ay ginagamit para i-convert ang tubig at carbon dioxide papuntang glucose, isang uri ng asukal at oxygen. Ang glucose ay ginagamit bilang pagkain para sa halaman at ang oxygen ay pinalalabas sa hangin. Kaya hindi lamang nagpapakain ng mga halaman gamit ang photosynthesis,
sila rin ay nagpo-produce ng oxygen na ating namang hinihinga. Ngayon, ang photosynthesis dito sa ating Earth ay umaasa sa specific conditions, katulad ng dami ng sikat ng araw na natatanggap natin, komposisyon ng ating atmosphere at marami pang iba. Pero ano nga bang mangyayari kapag nagbago ang mga kondisyong ito? Paano kung mas kakaunti ang sikat ng araw o iba ang kulay ng sikat ng araw? Dito na nagiging kawili-wili ang mga bagay. Ngayon may ideya na tayo sa photosynthesis, tuklasin natin kung paano ito nagaganap sa mga exoplanet. Naalala ba yung usapan natin tungkol sa mga red dwarf star at ang kanilang mas mahina at mas mapulang liwanag? Ito na yun. Alam mo ba, ang kulay ng liwanag na natatanggap ng isang halaman ay maaaring makaapekto sa kung paano isinasagawa ang photosynthesis? Dito sa Earth, sanay ang halaman sa maliwanag, puti o dilaw na liwanag mula sa ating araw. Pero sa isang exoplanet na umiikot sa isang red dwarf star na mas mapulang liwanag, paano kaya kakayanin ito ng halaman? Well, naniniwala ang mga scientists na kailangan mag-adapt ng mga halaman sa mga exoplanets ang kanilang photosynthesis process para ma-maximize yung redder light. Pwedeng iba ang pigments nila para mas efficient na ma-absorb yung liwanag. O pwede rin namang ibang cellular structure nila para mas ma-capture at magamit ng maigi yung liwanag. Pero ito yung catch. Hindi pa natin alam for sure. Lahat ng ito ay speculative pa lamang sa point na ito. Sinusubukan pa rin i-figure out ng mga scientists kung paano ito magaganap sa practical na paraan. Nagko-conduct sila ng experiments at gumagawa ng simulations para mas maintindihan ito. Talakayin natin ang isang cool na concept na tinatawag na red edge. Ito ay ginagamit ng mga scientists para ma-detect ang vegetation sa ibang planet. Pero ano nga ba talaga ito? Alam mo ba, yung sinabi nating ginagamit ng mga halaman, ang chlorophyll para ma-absorb ang sunlight para sa photosynthesis? Ito yung catch. Hindi lahat ng kulay ng liwanag ay equally na-absorb ng chlorophyll. Magaling ito sa pag-absorb ng blue at red light, pero hindi ganun kagaling sa green light. Kaya green ang itsura ng mga halaman sa atin. Nire-reflect nila pabalik yung green light. Pero may isa pang color of light na hindi na masyadong na-absorb ng chlorophyll. Ito yung infrared light. Ito yung mga liwanag na mas mahaba ang wavelength kumpara sa visible light. Kaya hindi natin ito makita ng ating naked eye. Pero madidetect naman natin ito gamit ang mga special instruments. Ito na yung red edge. Kung susukatin mo yung amount of light na na-absorb ng chlorophyll sa iba't ibang wavelengths, makikita mo yung biglaang pagtaas sa boundary sa pagitan ng red at infrared light. Ito nga yung tinatawag na red edge. Bakit importante ito? Well, kung madidetect natin ang red edge sa liwanag na nire-reflect ng isang planeta, pwede itong maging sign ng vegetation. Isa ito sa mga ways na ginagawa ng mga scientists para makahanap ng evidence of plant life sa exoplanets. Okay, napag-usapan na natin ang maraming bagay. So far, nag-usap tayo tungkol sa exoplanet, red dwarf stars, photosynthesis at yung concept ng red edge. Ngayon, i-connect natin lahat ng ito at tuklasin kung anong itsura ng extraterrestrial photosynthesis. Tulad na napag-usapan natin, malamang na kailangan mag-adapt ng mga halaman sa exoplanets sa kakaibang kondisyon kumpara dito sa ating Earth. Maaring kailangan nilang harapin ang mas kakaunting liwanag o liwanag na may iba pang kulay. Pwedeng magresulta ito sa interesting na mga adaptations. Halimbawa, pwedeng mag-develop ang mga halaman ng new pigments para ma-absorb yung mas pulang liwanag mula sa isang red dwarf star. O hindi naman kaya pwedeng magbago ang kanilang cellular structure para mas efficient na ma-capture at maggamit ang liwanag. Pwedeng mag-evolve pa sila ng bagong proseso na hindi pa natin ma-imagine ngayon. Pero hindi rin ganun kadali ang pag-aaral ng extraterrestrial photosynthesis. Una, hindi tayo basta-basta makakasakay ng spaceship para personal na matutunan ang mga halamang ito. At least, hindi pa sa panahon natin ngayon. So, kailangang umasa ng mga scientists sa indirect methods, kagaya ng paghahanap ng red edge sa liwanag na ibinalik mula sa isang planeta. At kahit na makahanap tayo ng evidence of plant life sa isang exoplanet, mahirap itong pag-aralan ng detalyado. Kailangan nating umasa sa remote sensing techniques na medyo limited. Sa kabila ng mga hamong ito, exciting field pa rin ang pag-aaral ng extraterrestrial photosynthesis at mayroon itong napakalaking potential. Sino nga bang makakaalam kung anong amazing discoveries na naghihintay sa atin? Pero tandaan na ito pa lamang ang simula. Marami pang kailangan matuklasan at maintindihan.
Nagtatrabaho ng mabuti ang ating mga scientists para ma-unravel ang mga mystery ng universe. At sa bawat araw ay may bagong findings at insights. Kaya patuloy ng iyong curiosity. Patuloy na magtanong at maghanap ng mga sagot. Sino nga ba nakakaalam? Baka ikaw pa magiging dahilan ng isang groundbreaking discovery tungkol sa buhay sa ibang planeta. Kung gusto mo mang ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.